Malakas na pandigma ng India mga sangkay ipapadala na po sa Pilipinas. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito pag-usapan po natin itong patungkol po sa malaking pandigma o malakas na pandigma ng India na ipapadala na daw po sa ating bansa, sa Pilipinas. Bago tayo mag-umpisa mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all dahil dito po sa YouTube, 1.2 million subscribers po tayo. Parami po tayo ng parami, kaya naman i-subscribe nyo na po yung ating channel sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo rin pong kakaligtaan o kakalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Dahil mahalagang impormasyon ang ating tinatalakay dito mga sangkay, lalong-lalo na po pagdating sa pandaigdigang balita. Ngayon nga po mga sangkay, ito po yung balita, no? Ayon po sa report, itong BrahMos missiles ay i-send na po sa Pilipinas. Bagakaalam po natin, ito daw po ay isa sa napakalakas na weapon ng India, mga sangkay. Kasi para po sa inyong kaalaman, ang India po ay isa sa pinakamalakas na mandirigma o military sa buong mundo. Pang number 4 po sila mga sangkay. Ngayon alamin po natin kung ano ito. In West Asia, the situation remains precarious. There were more strikes on Israel today. Western powers slapped more sanctions on Iran. Qatar wants to pull out of mediation. The Hamas chief is heading to Turkey and Jordan is seeing protests. Okay, maganda to mga sangkay, napasadahan no yung ganap doon po sa West Asia. Kasi sa West Asia po talaga ngayon, sobrang gulo. Sa totoo lang, medyo critical nga po ang kondisyon nila doon. Dahil posible mga sangkay na doon magsimula ang ikatlong digmaang pandaigdigan. In the middle of all of this, Israeli forces are gearing up for the Rafah offensive and Netanyahu has rebuffed his Western allies. We'll bring you detailed reports. Meanwhile, the US is sitting on a debt time bomb. The IMF has issued a warning. America's top bankers are worried. Big drama over Elon Musk's salary. Rejected by court, he wants Tesla shareholders to agree to a $56 billion package. Ahead of voting day in India, the debate over electronic voting machines reaches the top court. In the Maldives, President Muizu under the corruption... Okay, rekta tayo dito mga sangkay. Medyo matagal pa po yung pagtalakay sa Pilipinas. Dito po muna tayo. Ayan. From here, India is set to deliver its first batch of BrahMos supersonic missiles, and this is going to be reaching Philippines on Friday. Now, this will mark the completion of India's first major defense export deal. The $375 million deal between BrahMos Aerospace and the Philippine Marine Corps was signed in January back in 2022. The transportation journey of one of the world's fastest missiles from Isa daw po ito sa pinakamabilis na missile sa buong mundo. Itong BrahMos. So yan po yung ipapadala sa Pilipinas at malaki po ang halaga niya ito. No? Ngayon ang India yung isa sa nagsusupply ng mga weapon natin na pagdating po sa mga malalakas na weapon ng ating bansa. India po. India will begin from the city of Nagpur, where it will be loaded onto an Indian Air Force C-17 Globemaster transport aircraft. The missile is accompanied by 3 civilian freight liners carrying additional parts and support systems. Now, it will enhance the defense capabilities of the Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment. The BrahMos missile has a range of 290 kilometers and is one of the fastest cruise missiles in the world. Ayun. One of the most, o isa po sa pinakamabilis na cruise missiles sa ating mundo. Ito po yung kakayahan nito mga sangkay. Kaya nga po, ito yung inaabangan ngayon dito sa ating bansa pagdating po sa pangdepensa natin. Kasi alam naman po natin mga sangkay na critical din po ngayon ang kalagayan ng Pilipinas
Andyan po yung China at any moment pwede po talagang maganap yung ayaw po nating mangyari. Subalit mga sangkay, hindi din po talaga natin mapipigil kung ano ang possibility na mangyayari in the future. Pwede mangyari ang digmaan, di ba? At kung mayroon tayo na ito mga sangkay, kahit papano, hindi man ganun kaano mga sangkay, pero pwede na. No? Palag-palag na to. Pero kailangan pa po natin mga sangkay ng katulad nito na mas marami. Medyo late po kasi talaga tayo nag-modernize sa ating sandatahan. Sobrang late na mga sangkay. Ang pagkakaalam po ko, panahon ni Noynoy Aquino, medyo napag-usapan na, pero pagdating po ni Duterte, dito po talaga nagkaroon na ng pagkakaroon ng umpisa na mag-modernize po tayo sa ating sandatahan. Na inano na natin, in-improve. Kasi mahirap po ngayon ang situation natin, sa totoo lang. Andyan po yung China, mga sangkay na. Kaya po tayo nabubuli dahil wala po tayong mga kagamitang pandigma. O, kita mo, mga sangkay, ito na lang yung halimbawa. Ang Vietnam po ay isa sa claimant dyan sa West Philippine Sea. So, bakit ang Vietnam, hindi po sila binubuli nitong China? Bakit natatakot ang China sa Vietnam? Kasi ang Vietnam, kumpleto po ng kagamitan. Kayang pumalag. So, hindi po mababasta-basta dito ng China ang Vietnam. Same sa kahit ngayong Taiwan, 'di ba? May mga aktibidad sila na pero pumapalag ang Taiwan kasi may mga kagamitang pandigma. While tayo, kahit papano naman mga sangkay yung bansa natin, hindi man ganun kalaki. Pero maibubuga po sana tayo. Kung naipagpatuloy lamang po ang pagpapalakas sa sandatahan ng Pilipinas. Kasi nasimulan na po ito during Ferdinand E. Marcos, yung naunang Marcos. Nasimulan po ito sa pagsasaayos. Itong sandatahan ng Pilipinas, sobrang lakas, napakaraming pandigma natin, pero may mga nangyari mga sangkay na hindi po natin inaasahan. No? At simula napabayaan na po yung sandatahan. Ngayon pa lamang po ito nangyayari mga sangkay. Kaya naman, importante ito na maganap na itong pagsasaayos sa sandatahan ng Pilipinas. It has a top speed of Mach 2.8, which is nearly 3 times the speed of sound, and this supersonic speed continues through its flight before it strikes with pinpoint precision and accuracy and high lethal power. The BrahMos is a universal missile for multiple platforms. It can be launched from submarines, ships. Grabe. So malakas din pala talaga itong pandigma mga sangkay, hindi po basta-basta. Syempre, galing po sa India eh. Aircraft or land. Now, it has fire and forget principle of operation as well. Now, the successful export of the BrahMos missile also underscores India's growing prominence as a defense exporter on the global stage. Okay. So, ang India ngayon, isa sa mga nag-export ng mga pandigma. Ang alam lamang po natin mga sangkay na nag-export din ng mga pandigma ay ang Amerika. Pero ngayon, India, ito na rin po ang isa sa nagiging nila ngayon mga sangkay. India's defense exports reached some $2.63 billion in 2023-2024, marking a remarkable 32.5% growth from the previous year. The deal also underscores strengthening ties between India and the Philippines. Okay, so ano po ang inyong opinion dito mga sangkay? Ano sa tingin nyo itong pag-i-export, no? Pag-i-export nitong malakas na pandigma ng India ay makakatulong nga ba sa ating bansa? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. And now I invite you guys, please subscribe my YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.